Biro mo parang yan yung kumbaga nasusunog na ang Roma. Oo. Nagpa-party ka. Si Nero nagpa-party pa. Diba? So sa totoo lang, sinong gumastos at kung hindi ang gobyerno ang gumastos, bakit naman kayo nagkaroon ng party? Sa loob ng Malacanang. Oo. At ang mali doon, sa akin naman, is insensitive. Magandang araw, Pilipinas. Sa dami ng ingay sa politika, sa dami ng opinyon sa social media, May isang tanong na gusto nating sagutin. hindi propaganda, Hindi chismis, katotohanan. Dito, walang iwasan. Walang paligoy-ligoy. Sa totoo lang. Mama Bing, Hi, Bartable Queen. Hi, Cathy! Bago itong program natin, diba? First episode. Kaya siguro dapat sabihin natin sa ating audience kung what is this program about? Tsaka bakit kakaiba ito sa ibang palagi siguro nila nakikita? Kasi dito po sa totoo lang, sa title pa lang ano, parang sa totoo lang, di ba? Marami kasing fake news, maraming confusion ng public tungkol sa politika, ekonomiya, at ang mga Pilipino ay tumitingin o nagiging receiver ng pahayag at news sa multiple media outlets. Kaya dito sa totoo lang, inisip namin na magbigay sa inyo ng programa na sa inyong lengguwahe at madali tayong magkaintindihan sa ating mga discussion. So, ang importante is maklarify natin dito sa program namin ni Cathy na ang mga public issues ay makukuha ng mga audience na sa madaling salita ay Ma-explain ang tama. yes, ma-explain ng tama at sa lingwaheng nakasanayan ninyo. Kaya ang gusto natin dito, Cathy, di ba, yung para walang fake news, Honest discussion. correct. Tsaka fact-based, di ba? Yes. Na kailangan may ebidensya. Yan eh. Yeah. Magsabi tayo ng opinion natin, meron tayong ebidensya, meron tayong video, di ba? And also, Attorney Gonzon, pagkakataon rin ito ng ibang mga tao dyan na nagkakaroon ng mga issues like ng paninira, ng maling informasyon, na bigyan kayo ng pagkakataon na ma-explain ninyo yung inyong side. So, kaya ang aming show, ginawa itong title ay Sa Totoo Lang. Kasi doon lang tayo sa katotohanan. At dito, syempre, pananagutin natin ang mga public officials o kaya mga tao na may mga gawain that affects public interest, di ba? Kasi sa totoo lang, wala pang nananagot. Dito, honesty, facts, accountability ang papakita namin sa inyo dito sa totoo lang. Para naman madali, di ba, Cathy, maintindihan nila yung mga mga complex na ba, na mga salimuot na mga issue, mga economy. Hirap kaya maintindihan bakit yung deficit ng gobyerno, for example, ay nakakonektado yung issue na yun sa oil price hike ngayon. Di ba? Dahil sa deficit na tayo, wala nang subsidy ang magagawa ang ating gobyerno sa ating mga motor owners. Yeah. So, ngayon naman, diretsahan natin pag-uusapan isa sa mga pinakamainit at napapanahong issue sa ating bansa. Ano nga ba ang tunay na nangyayari sa likod ng mga kontrobersiya at usapang bumabagabag sa publiko? Para tulungan tayong himayin at bigyang linaw ang mga kaganapang ito, makakasama natin ang isang batikang political analyst, Kombing. Of course, sino pa ba ang Nako. original at nag-iisang political analyst sa Wala lang Pilipinas? iba, kundi si Prof. Malu Tiquia. Welcome! Welcome, Malu!
Congratulations sa inyong dalawa sa bago niyong programa. Sa totoo lang, napakahirap niyo sa totoo lang at sana magampanan niyo ang inyong bawat role dito sa show na ito. Binabati ko po, of course, si Bardagulan Queen, si Attorney Bing Guanzon at si Miss Cathy Binag dito sa effort na ito at ang SMNI. Breakthrough ho ito sa usapin sa media dahil inalagyan ho natin ng qualifier. Lahat ng statement na ating bibigkasin dito ay sa totoo lang. Yes. So congratulations sa inyong dalawa at sa SMNI at salamat sa pag-anyaya nyo sa akin bilang una nyong guest. Hindi ko alam kung Favorite tama ka ako, namin. no? Di ba? So, salamat po, salamat. Prof. Balu, eto mainit ngayon na usapan yung pagpunta ni Bongbong Marcos sa UN. Siyempre, sa konteksto na ay crisis ngayon, di ba? Dahil sa oil price hike, dahil sa mga OFWs na nasa stranded, na sabi may repatriation, pero nakita kong isang nagsabi doon sa Facebook niya na wala naman daw silang repatriation, sarili nilang pera ang ginamit nila pa uwi. Ano po naman ang reaction niyo doon sa visit at sa speech ni BBM sa UN Commission on Women? Alam mo, Attorney Guanzon, sa totoo lang, unang-una, pag mayroong krisis, ang leader kailangan nasa bahay. Yan. Kailangan inaasikaso ang mga problema dito. Pangalawa, alam mo, ikaw, expert ka sa women's advocacy, no? Sa women's rights. Ako'y nababahala na isang tao na hindi kilala sa advokasya ng kababaihan ay siyang nag-deliver ng isang speech before the UN group, no? At dito makikita natin siya na nagsasalita tungkol sa role ng kababaihan, ang kahalagahan ng kababaihan at ang bumubuklod sa kababaihan pagdating sa development. Yes, tsaka Pero- 30 years ago, pato binuo yung di mga ba? sa Beijing Conference. Oo, at dito, 51 years ago, no 1972, tinayo yung UN Yes. Women's Day, no? Yung International Women's Day, March 8. Hindi ko alam kung napolitika ang UN system at napasok siya. Pangalawa, na napakahalaga sa akin, Miss Binag, yung sandali lang, meron tayong krisis, hindi mo nga nakukuha yung mga Pilipino. Samantala, ang Singapore at Spain, nakapagpadala na ng eroplano. Siya naka-private jet. Oo, di ba? May So, kasabay pa. kung susumahin mo yung expense, sa totoo lang, pwede ka magpadala ng eroplano diyan sa bansa, sa Middle East, para mo malipon yung mga Pilipino para out of harm's way. Pero nakita natin, di ba yung isang empleyado sinabi, sige, isumbong nyo kahit sinong sumbungan nyo, wala kaming pera. Walang pinapadala yung Maynila, Oo, sabi niya. yun. Sa totoo lang rin yun, no? Nagsasabi yung government employee na yun at ang balita ko sa Senado, sinabi ni Secretary Kakdak, naalis na. Tinanggal pa ang nagsabi na totoo. Oh, so makikita natin napakahirap yung adjustment ng gobyerno at saka bago siya lumipad, Kati, nagkaroon sila ng party. Oo nga. Pero yung party yun, hindi naman daw gastos ng Malaki Pilipinas, no? Ng Kahit gobyerno. na, biro mo parang yan yung, kumbaga, nasusunog na ang Roma. Oo. Nagpa-party ka. Si Nero nagpa-party pa. Di ba? So, sa Iya. totoo lang, sinong gumastos at kung hindi ang gobyerno ang gumastos, bakit naman kayo nagkaroon ng party? Sa loob ng Malacanang. Oo. At ang mali doon, sa akin naman, is insensitive. Oo. Sa totoo lang, napaka-insensitive na ang dami nating OFW sa iba't ibang parte ng mundo na ang mga pamilya nila dito sa Pilipinas ay nag-aalala. Yeah. And you know, for you to do that, it's so insensitive. Alam mo, hindi ko i-blame yung mga umaten ng party because, you know, most of them naman, hindi naman political. But apparently, yung ating presidente, iba ata priority niya. Iba ang gusto niyang gawin. Alam mo yun. So, yun. Dapat, yung minsan tatanungin mo, ano ba yung mas importante? Yung kapakanan ng nakararami na katulad ng mga OFW na nakikinabang ang ating bansa at nakakatulong sa ating ekonomiya? O yung mga
hindi ko naman minamaliit yung event dyan sa UN and everything. But right now, we're in crisis. Even though sinasabi nila, wala pa naman dito sa atin ang gera, pero intay pa ba nating dumating ang gera bago tayo maghanda? Oo, tama yun, no? Kasi kita mo naman ang pila sa mga gasolinahan. Hindi pa nagkikick in yung bagong presyo. Pumipila na sila, hindi pa nagkikick in yung bagong presyo, may nag-advance na. Exactly. So, That's sa yung gusto totoo kong tanungin yun eh. Di ba? Ano nangyari? DOE, bakit? Sabi nila may 55 daw show cause order. Ano ngayon ay mag-show cause order ngayong araw na ito na ang presyo ay pataas na. Samantalang yung small players daw ang nauna nung Biyernes. So ako, nanghihinayang ako dun sa effort na whole of government, no? At siyempre, pagtaas ng presyo ng gasolina, tataas ang presyo ng bilihin, wala pang price freeze ngayon sa basic commodities, di ba? So lahat ito, nai-involve ang Pilipinas at kung hindi mo priority yung 60-day supply na lamang ng gasolina natin, may problema tayo, malaking problema. At Prof. Malu, kung walang organized government effort, ang next problem will be panic buying. That's right. That's right. Because that's what happened in Dubai, di ba? Oo. Kasi tayo, hindi nga tayo abutin dito ng missiles, pero sa fuel crisis lang, alam naman ng lahat na tataas lahat ng bilihin. At tataas, at pagtaas niya na, tataas ang forex. Pag tumaas ang forex, impact kaagad yan sa yung sinasabi mong deficit. Impact na rin dun sa utang natin, no? Nasa 17 trillion na. So, nababahala ako dahil yung may kaya nila. Oo. Pero yung wala, yung gahol sa buhay ay sa totoo lang. Talagang kung malalim ang iyong bulsa at may madudukot, sige. Pero kung wala, mag-aabang ka. Tsaka I think dapat bantayan ng DTI ngayon yung price increase sa Yes, mga yes. commodities natin kasi dapat tulungan pa nila yung ating kapwa Pilipino na mapagaan ang kabuhayan nila. Lalo na pag nagkaroon talaga ng panic buy. Babalikan ko yung sinabi mo, Kombing, kasi di ba may joke ka na nilabas na baka tamaan tayo ng missile. It's a joke. But apparently, kahit sabi mo hindi pupunta dito, hindi aabot. Ang effects. But, remember, yung allies nila ay malapit sa atin. Correct. So, huwag na nating hanuhamunin, di ba? At saka may EDCA sites tayo. No? Sa totoo 17. lang. EDSA sa Sky. Oo, at 17. pag tiningnan mo yung West Seaboard natin, yun na yung forward defense ng Estados Unidos sa region natin. Yung gera na nagsimula sa Middle East, ngayon nasa Indian Ocean na. So, papalapit sa atin. Merong vapor ng Sri Lanka ang naputukan, merong mga nasaktan. Sri Lanka, malapit na yan sa ASEAN. So, palapit at hindi natin nakikita ang sigalot ay titigil. At ang oil reserves, sabi ni BBM, ay para sa 60 days lang. Oo. Or even less. At biro mo, Attorney Bing, no, yung ating Pangulo, mag-a-attempt pa na mag-peace negotiate. Saan? Doon daw sa UN. Kasi humihingi siya doon ng isa niyang punta doon ay para magkaroon tayo ng non-voting seat sa national security ng council ng UN. Ako naman, maliit lamang tayong bansa. Archipelago tayo, maganda ang ating lokasyon, pero hindi ho tayo independent sa foreign policy. Kaya kailangan nating tingnan, ano ba talaga ang pinunta mo dyan? Kasi magsasalita, mag-i-speech, magkakaroon ng seat sa National Security Council ng UN. Ano ba talaga? Kasi... Tingnan mo lahat nagsasalita doon na Prof. Malo, puro babae. Oo. Siya lang yung lalaki doon, tapos... At saka head of state. oo. Di ba? Saka sa mga ibang bansa, kung lalaki ang president, sa mga ganitong UN Commission on Women, yung babaeng vice president na ipapadala niya. Yes, Ngayon, sinimulan mo yan, ha? Sa totoo lang. Oo. Sino ba ang tinitirang babae? Oo. Diba? Doon tayo pumunta. Kasi yung lahat ng binigkas doon sa speech niya, napakaganda. Siyempre, delivered like, Marcos, no? Oo. Pero pag tiningnan mo, yung finact-check mo, sinong inaapi? Sino ang hindi kinukonsulta? Sino ang... babae ho yun! Yung vice-presidente niya. So, sa totoo lang. Ay, hindi lang yun. Nandun siya ngayon sa UN.
Tapos, yung ibang bansa naghahanda sa mga kaguluhan. Like China right now, may lumalabas. Makikita niyo yan na nakahanda sila, nag-prepare sila just in case magkaroon sila ng attack. Tayo, wala. Meron ba? Wala. Wala. Di ba sabi ni AFP Chief of Staff na in 30 days matatapos na yung gera? At handa daw ang mga sundalo natin makipaglaban. Oo. Ay, Sa 30 days lang. Oo. Hanggang dumating ang kanilang saklolo. No? Pero alam mo, Atty. Bing, ang una kong tanong, Saklolo. wala nga tayong national siren system. Wala. Di ba Oo, nakikita natin sa ibang bansa, talagang bumubusina yung sirena pag may conflict at may attack, tayo. Di ba? Wala, hindi mo alam. Hindi mo alam kung dadating na yung... bomb shelters eh. Oh, at saka nakita mo ngayon ang technology dito sa Iran, US, Israel. Talagang ibang klaseng technology na Saka ang Amerika magpapalipad ng mid-range missiles. Oo. Hoy, baka mamaya ang Iran ay through the somewhere in the Middle East magpalipad din ng long-range missiles. Hindi, at saka alam mo, nakakatawa yung pinipinturahan nila yung kanilang mga akala mo aircraft. Pero pintura lang yon na pinalilipad na decoy. Tapos ang bumabaril, milyon-milyon na armaments ng US. Yes. Kaya makikita mo yung parang David and Goliath pa rin yung labanan sa Yeah. Middle East. Pero talagang matindi rin ng Iran, no? Matindi rin matalino. ang kanilang pakibakbakan na sana naman dumating na rin dun sa kapayapaan dahil Yeah. napakahirap sa mundo. At surely ang Nakakalungkot. kapayapaan na yan sa digmaang ito ay hindi manggagaling sa mga pahiwatig o request ni BBM. Kasi sino ba naman ang makikinig sa presidente ng Pilipinas na alam naman nila ng lahat ay nag-host ng 17 EDCA sites. Hindi lang yun. Bias nandyan na eh. Kaya, siyempre yung kabila sabi, sino ba yan? Sino ba yan? Di ba? So, ang ano natin is, this conflict looks like if this lasts longer than 30 days, we are in trouble. Yeah, Yeah, at definitely. saka I think kasi hindi nila alam ano ibig sabihin ng EDCA site. Ikaw, Combi, tsaka Prof. Malu, para maintindihan ng ating mga kababayan, ano ba ang EDCA? Ayan, malo. Ayan, Diba? alam mo, Importante yan eh. Ang EDCA site is supposed to be a non-military use of our land jurisdiction, no? Na kunyari, hindi military bases. Oo. So, kasi na-abrogate na natin yung US military bases nung Time ni 1990s. Oo. Wala na yan. Wala na ang Subic at Clark. Ngayon po, naglagay sila ng certain areas sa West Seaboard facing South China Yes. Sea in Taiwan. At supposedly dun sa kasunduan natin sa EDCA, yan po ay para lamang sa pagtulong pag may bagyo, climate change. Wala akong pinag-uusapan na gera. Pero may nagawa na ba? Natulungan Wala. na ba Sa lahat tayo? ng bagyo, wala namang Yun eh. wala naman ang Estados Unidos usually nahuhuli. O pati yung kanilang annual balikatan, yan nakikita natin diyan. Yan po yung mga EDCA sites. natututunan ng US Army. Hindi ho ang Pilipinas. Kahit nga ho yung pagtetest ng protocol sa mga labanan sa Muslim nations, dito ho yung tinetest sa atin. Dito ang sa training South. grounds. So, ako nagtataka, tayo ba ay ayuda sa pag-alam ng mga Estados Unidos kung paano labanan? O parte tayo ng forward facility ng Estados Unidos sa ating region? And that will be interpreted by Iran and allies. Yes. Not Oo, that's true. not by BBM. Yeah. Not by the US. Yung kalaban Si nila Iran, ang magsasabi kung yan ay isang that's a forward what do you call Facility. this? Which is a potential military risk Oo. for them, which will invite attack. Yes, Diba? Yun ang yes. worry. Yun ang po ang worry At natin. nakita po natin ng Iran, pag nagpapasabog ng bomba, ang lilalandingan mga US facilities. Yes. So, yun yung delikado. Lalo Kaya na tinamaan yung Dubai. Oo. Kasi, di ba, it's really a pro-American Yeah. site. So, I think yung atake ng Iran is very strategic. Una, Holy Month. Yung sa Ramadan. Muslim, Ramadan. 'Di ba, meron silang paniniwala ang mga Muslim na kapag Ramadan at ikaw ay namatay at nagsasakripisyo ka para sa kapwa mo, ay ikaw dederecho sa langit. Alam mo 'yun. So,
Yun yung mga nakakatakot kasi ngayon sila umatake. No. Yung parang pinaghandaan nila na okay, we're doing this for our country, handa kaming mamatay para sa kapwa namin Iranian. So tapos ang nakakaano doon, parang kung nakikita mo, willing sila na inaatake nila yung mga bases ng Yes. US. Talagang willing sila, ano man mangyari ngayon, willing na kami kung anong kahihidatnan. Yun yung nakakatakot kasi maraming mga bansa na nadadamay because of this situation. Kaya yung EDCA talagang, Problematic. let's be realistic Yeah. here. Sa totoo lang. Oo, hindi. At saka alam mo, ang maidagdag ko dyan, no? Walang US congressional support itong pag-atake ni President Trump. Kaya malaking parte ng US population or stakeholders ang kine-question yung gera. Yes. Kine-question nila yung paggastos, kine-question nila na wala kang authority galing sa US Congress, at kine-question nila ang deployment. Di ba, ang malaking issue sa Amerika kasi the moment merong dinadalang bangkay ng isang sundalo pabalik sa Estados Unidos, Nagagalit ang mga tao. nagiging personal sa kanila. People should not die because of your war. So merong mga calls na dyan at mga rally sa US Congress na ang sinasabi, itigil ang gera. Samantala, the economic war is ongoing. Di ba? Kaya, hindi mo lang sasabihin na mas malakas ang US at Israel dyan sa armaments Di ba? Hindi, Walang ganon. kasi tayo, we are a poor country, we are aligned with the US, di ba? Pero yung oil reserves natin, hanggang dito lang, wala na, deficit naman tayo, ayaw naman lang ibaba yung excise tax. In the meantime, para ma-reduce lang ang price ng gasolina sa atin. In other words, ang magsasuffer sa digmaan na ito sa economic na mga consequences ay ang maliliit, pobre na mga bansa kagaya natin. Oo. Exactly. At saka doon pumapasok yung halaga ng foreign policy. Kasi kung maliit kang bansa at sinusundan mo lamang ang isang bansa katulad ng Estados Unidos, pag sinara ang Strait of Hormuz, Sinara na nga. China na lang nakakadaan. Kanino ka dyan? Saan ka So, pupunta? kung wala kang relasyon sa China, kung wala kang relasyon sa Russia, Saka ito yung hindi mga- rin makabili si BBM ng oil sa China. Oo, Hindi di siya ba? magbibentahan. Kahit sa Russia. So tayo, yung desisyon ng ating leader sa foreign policy, apektado. Kaya palagay ko, Prof. Malo, kaya nasa New York si BBM Bakit? Siyempre nandun ang amo niya Oh, well, doon hopefully, Sinasabi mo ba, Kombing, na tumatakbo siya sa magiging problema sa Pilipinas? Oo, tumatakbo talaga siya. Tsaka, alam mo naman, New Yorker yan di ba? Kaya always wants to have a reason na pupuntang New York. Balita ko, isang buong private plane, massive daw, yun ang word, a massive delegation from the Philippines. Really? Bongga ka. and it took the scenic route, going to Alaska and then Bongga. ending up in New York. Tapos humingi kayo ng budget na ilang bilyon para sa travel, Auntie Claire. Oo. Yun. Oo, mali. Bakit naman ganyan ang presidente natin habang nagdudusa dito ang kanyang mga kababayan? Yan lang naman. Saka yung Congress natin, tingnan mo yung House of Reps, narinig nyo ba na tinatalakay itong mga, the DTI should be ready for this or that. Let's have the Economics Committee should summon the heads of these agencies to tell us how are they preparing our country for this the consequences of this war. Yeah. Wala kang task force Wala. Yan yung una nating signo sa gobyerno. Pag seryoso sila, may task force na, may reporting na 24/7, nag-uulat na sila dahil krisis ito. Natandaan mo yung COVID. Kahit na sabihin mo nag-umpisa tayo ng magulo, merong effort to report to the public. Ito yung nangyayari, ito yung expectation nyo. At saka, Ngayon, wala. ginawa naman ni President Digong yung advice si Dr. Saldana, di ba? Salvana. Na the best way is to close the borders. Yeah. Yeah. So that was the Hard decisions were made. hard decision pero decisive siya doon. At saka sa panahon ngayon, especially may social media na nakikita na ng tao,
karapatan natin bilang mamayang Pilipino na malaman kung ano yung katotohanan para makapaghanda tayo. Kung meron tayong gobyerno na hindi tayo tinuturuan maghanda, saan tayo pupulutin? Lalo na yung mahihirap. Kawawa. Ang dami natin, 50% of our population ay mahirap. And Alam mo, hungry. ang natutuwa ako, ang mga local government. Mas sanda pa ang Yes. Quezon City, ang Manila, yung mga highly urbanized Meron city man kaysa sa silang mga, national. yung go bags. Oo, may handa na sila. Quezon City Diba? ako eh. Tapos meron silang update. Ito ang presyo ngayon. At dito mga mura, itong areas ng gasoline station. So, kailangan Kumusta mo po ng dyan sa giya. House of Representatives? Kumusta po dyan? Magkano na po ba ang Richard Mille ngayon na relo? Oo, di ba? Yung ganun siguro ang mga tinatanong When dyan. you're Kaya, confronted with the realities on the ground, sa totoo lang, matatanong mo sa iyong kongresista, kayo ba ay may concern sa amin? Di ba? Kami po'y nananawagan sa inyo dyan sa Kongreso, sa ating mga legislator. Sana ho baguhin niyo yung priority nyo. Hindi namin sinasabi na huwag niyo ituloy yung impeachment or anuman, pero nahaharap po tayo sa totoong krisis ng bayan. ang priority nila, Kati, ang impeachment eh. So, next topic natin, Prof. Malo. Impeachment na naman. Oo. 2.0. Talaga naman hindi pa nadadala itong mga ito. Pero, tingnan natin, palagay mo, Prof. Malo, ang recent na update sa atin is nagbumoto ng Committee on Justice na sufficient na in form and substance ang impeachment complaints against Vice President Sara Duterte at ang mga grounds nila, allegations ay na naman, confidential funds na naman, betrayal of public trust, culpable violation of the pero ito yung mga general Yeah. na ano eh. So, pero anong sa tingin mo, Prof. Malu? Do you think the majority led by Sandro Marcos can get 1/3 of the votes? Well, nakita natin may signaling na nangyari sa committee level nung nagkaroon ng 54-1 na botohan. Isa lamang ang hindi nag-agree dun sa determination of form and substance. Yung form, Suntay. madali lang yun. Oo. Yung substance, ang hindi ko lang gusto, nung kinumpare mo dun sa deliberation sa impeachment kay President Marcos, abay sa substance, naglalabas sila ng mga information na hindi naman yun ang basehan to determine substance. Di ba? Ang titingnan mo sa substance kasi yung evidence. Pero ang presentation ng evidence, dun mismo sa hearing. Nandun na Di sa ba? Oo. Senate court. Pero nakita mo, ilinabas ni Congressman Ridon yung salin na hindi naman niya sinabi na yung 2008 ay Vice President pa lang dun si BP Sara. Kinumpare niya to explain unexplained Mayor. wealth. Yeah. Yung 2008 hanggang Vice Presidente siya. Ay, Parang siyang senador. Parang siya yung nag-uusga. Di ba? Yeah. Total of 16 years. Kahit sinong Pilipino sa total of 16 years, umaangat ka sa buhay mo. Oo, at Pero saka sa kanya, abogado unexplained At saka wealth. abogado yung husband. Oo. May law practice, may tax receipt. Nag-ITR sila every year as conjugal yung mga assets nila. At saka normal po, kahit sa gawin nyo, kahit na sinong accountant dyan, it's normal na nag-appreciate ang ating pera na 10% a year. I did the ano. Oo, yung compound Yeah. interest. Yeah. Pero sa kanya, 1,008%. Kaya sabi ko, ano bang math meron itong si Congressman Ridon? Hindi ko maintindihan. in-identify eh. Oo. Kung paano, saan galing and everything. Diba? At saka yung value of money. No. Kaya, Diba? Congressman Terry Ridon, Sa totoo my lang, former student, estudyante mo yan. Meron akong text dito na receive na ikaw din daw, ipakita mo ang salin mo simula nung bago ka lang, naging kabataan party list rep hanggang ngayon. Kung magkano daw ang taas ng salin mo. On the side lang yan, ha? Para lang alam nyo na naging estudyante ko yan. Kaya magaling yan eh. Diba? Aba, talaga nga naman, ha? Pero ang math mo, magaling sir, yan eh. Oo, ang math kailangan mo, medyo galingan, ayos-ayos. galingan niya dyan, ha? Para hindi siya mapahiya. Ayusin sa akin. nila yung mathematics, Oo, yung ang numero. pangalawa niyan, si Congresswoman
Laila de Lima. hindi ko Naglabas naman tungkol sa COA. No? Bakit? COA commissioner ba yun? Ayun nga. Hindi mo pa naman, you will not go into the merits of the evidence. It's just looking at the substance. So yung kay BBM, walang substance, sabi nila. Dismissed agad. Oo. Itong kay Sara, may substance, kaya butuhan natin. Oo. Magre-react ako dyan. Diba? Oo. Magre-react ako, Oo. pwedeng mag-react. Oo. Kasi I'm part of the impeachment para kay BBM, remember? Oo. I'm part of that group Na hindi tinanggap? na hindi tinanggap. Okay. I just wanted you guys to know na sobrang grabe, daming ebidensya doon. Kaya nila ayaw tanggapin. Di ba, Miss Binag, yung kay President Marcos, yung unang impeachment, ang attachment, puros news article clippings. Yes. Yung pangalawa, dun lang sa BBM parametric formula, yung author nun, nawawala na, si Yusek Cabral. So, ibig mong sabihin, mas matindi pa yung evidence ninyo doon sa third impeachment? Yes, kasi una, andun na. Baka kaya hindi tinanggap, sa totoo lang. Kaya nga nung pinapaiwanan kami ng kopya, hindi kami pumayag. Hindi kami pumayag. Ba't kami mag-iiwan kung hindi mo tatanggapin? Yeah. Unless i-receive mo, di ba? Hindi kami tanga. Ngayon, babasahin nyo para malaman nyo kung ano yung pa-file namin. Which is, obviously, alam din naman namin hindi nila tatanggapin. So, Kasi alam nila na solid yon. Una, okay, bigyan ko kayo ng tip, ng konti. Yung pagkikidnap lang kay PRRD. That's part of it. Okay? Tapos, of course... dapat yan mailabas. Malapit na ang 1 year niya. Yes, na, lumalabas. Obvious ba na may lumabas na? Oo. Yung 18 na Marines, Oo, di ba? oo. Ayaw maniwala kay Gutesa, nagsalita na si Saldico. Tapos, ayaw maniwala. Dati hinahanap nila si Saldico, na kesyo siya yun. Kailangan lumabas siya. Yung pala, nung nagsalita si Saldico, sinabi niya ayaw siyang pauwiin. Nung umamin si Saldico, saka lang siya hinanap. Tapos lumabas si Gutesa. Nung lumabas si Gutesa, ayaw nilang pakinggan. Nagsisinungaling daw and all. Pagkatapos si Gutesa, ultimo ang kanyang Mga tauhan, no? what do you call this? Kasamahan. Lumabas Sa na rin. Marines. Alam nyo, mga ma'am, sir, warningan ko lang kayo. Marines po ang inyong iniinsulto. Bakit daw hindi naman daw marin? Sabi yung daw sa 18, merong Merong dishonorable retired. Oo, discharge. oo. Alam mo, nakakatawa yan. Kailangan nilang i-check kung ano yung reason ba't sila nagkaroon ng ang bababaw. Di ba nabalitaan mo ba So yun? walang kaso? Wala talagang kaso. Kasi kung may kaso yan, katulad nung sinasabi din ng iba na meron daw na parang criminal case sila na pagpatay and everything, bakit sila nasa labas? Bakit silang kinuha pang security? Oo. Di ba saan ka naman nakita? Pero pwede rin yun na sabi ko nga, kaya siguro ganyan sila sa mga to. Kasi alam nila na may konting record kapag lumabas yung panahon na to at sinabi nila, naglumantad sila. Di ba pinapipirma nga ho sila ng mga dokumento na sinasabi na parang sa documents hindi kayo pwedeng magsalita or pag-usapan ninyo publicly non-disclosure. ng non-disclosure agreement. Because pag dumating tong panahon na to, yan ang gagamitin nila against them, which is what's happening now. Ang pagkakamali ng mga tao dyan, sundalo ho sila, hindi ho sila ordinaryong tao. Bata pa lang ho yung mga yan. Pinangarap na ho nilang magtanggol sa kapwa Pilipino at sa ating bayan. Maninindigan ho yan. Tingnan nyo nga, hindi yan mayayaman eh. 'Di ba? Kayo, bago kayo magtapang-tabangan, ang Marines po ay combat trained. Pero alam mo, Kati, nagulat ako doon sa totoo lang. Talagang ngayon lang ako nakakita ng ganyan syndicated activities. Na pera, mali-maleta, binibigay sa mga politiko, sa mga nahalal ng bayan. Abay, kung hindi nyo tinitingnan yung follow the evidence, di ba sabi ng isang senador, we will follow the evidence. Ay, kung questionin nyo yun, ano pa ho ang paabutin natin? Di lahat na pinagdudahan. Hindi, Dapat ang follow the money. Oo, Bawal at saka- nila sa Senado, Senate. oo. House. Hindi bilang nasasakdal. Sa Senate, hindi ba bilang Mailatan. resource person. Bakit yung NBI, pinapatawag sila, sinasawman sila, parang sila yung nasasakdal? Correct. Ano pong masasabi nyo doon? Kasi ako, hindi ho magandang tingnan. Lumalabas na ang mga witnesses, pero every time may lumalabas na witness, ang ginagawa nila, ipinapasama agad nila.
Alam mo yan dinidebunk. ang traditional carrot and stick eh. Yung carrot nila, bibigyan ka ng pondo, bibigyan ka ng promotion, protektado ang pamilya mo. Yung stick, ayaw mo, sige, kakasuhan kita. Sige, tatawagan ko ang iyong At dito sa hearing. isususpend ka sa Oo. House of Reps. Sige, sisirain ko ang iyong buhay. So ito, alam mo, ang two lessons here, grabe yung syndicated activities para tayong gobyerno ng sindikato. Wala. Pangalawa, grabe yung panunupil. Yes. Sa mga taong gusto Pang-api. magsabi ng katotohanan pero hindi makalabas or lumabas man ay babanatan ng babanatan. So Kaya- obvious na, Prof. Malo, na ang impeachment na to is politically motivated. Oo, klarado naman kasi doon sa treatment doon sa impeachment kay presidente at sa treatment sa impeachment kay vice presidente, magkaiba. Oo. Tsaka it's the same people who are moving, di ba? Nakikita natin yung mga actors dyan. At saka kung makikita mo, bakit hindi yung committee chair na si Iloistro na very minion niya ni Martin Romualdez eh. Bakit hindi siya nagro-ruling doon sa ano ba talaga ang rule sa finding of adequacy of substance, di ba? Siya dati siyang fiscal eh, di ba? Probable cause lang 'yun eh. Yung nga substance hindi ngayon probable cause eh, di ba? Pero hinayaan niya. The duty of the chair is to rule, hindi ba? If there was a question, and I think there was a question there. Pero hindi eh kasi bias itong si Luistro eh. Kasi ito yung nagsasabi ng dahil may tax dahil sa speaker, Martin, di ba? It's really, it's just a play. It's an obvious reason talaga Yung naman. sa totoo lang, yung pagsagot niya yung sa utang, no? Na gusto naman daw bayaran, pero dahil utang? ganun yan, Luis utang Tro. nila kay BP, doon sa law 8 office. million. Kay Man Scarpio. Oo. May utang siya dun sa rape case ng asawa niya. Oo, at di ba, inamin rin yung tinago niya. Ewan ko sa mga lawyers, kaya ako minsan yung mga kaibigan kong lawyers, tinatanong ko, talaga bang ethical yung mga pinaggagawa? At tapos ang sabi niya of late, babayaran naman daw. Dahil ilinabas, isa cybercrime. Si BP Inday. Paano isa sa ayaw talaga magbayad, kaya gano'n. diba? Bakit naman ang IBP is a challenge for you? Hindi mo ba pwedeng Discipline, IBP mo to prove you? Iimbestigahan nyo na yun? Kasi admission yan eh. Oo. Na sinabi niya na tinago niyo yung asawa niya. And that was rape. That's a non-bailable offense. Bakit si Rebilla na nagdi-deny siya na ginawa niya yan pero nag-surrender siya? Oo. Di ba? Bakit? Bakit si Robin Padilla, ilang taon sa kulungan? Yeah. Bakit yung asawa ni Luistro, kakaiba? Ayaw talaga. Kahit na yun ang batas na kulong ka muna bago ka mag-motion for bail. Yan ang sa totoo lang talaga. Kaya nabuking siya dahil may utang pala siyang attorney's fees kay Attorney Man Scarpio na ayaw niyang bayaran. Aba, ang hirap naman ang singilin ng mga ito. Kakasuhan ka. Ayaw ko na kliyente yan si Luistro. Diba? Ay, nako. Kaya, Iba ang ano natin, iba ang mindset, no? Iba ang mindset. Ano sila parang manhid. May sarili silang mundo na we can just do this, we can make it, all of this happen. But remember, kahit sino naman na magiging susunod na presidente, sa tingin ba nila makakalusot sila? Yung susunod na tatakbo mga presidente, ang unang-unang gagawin yan sa eleksyon ay magpapasikat. Bababuyin din kayo. Ilalabas sa ng baho nyo. Kung sino man makalaban ni VP Sara, lahat yan titirahin din so kayo. ang So, tanong ko, kumpiyansa. Chakati, Prof. Malo, sa mga congressman, mamili na kayo, 2 years o 6 years? Kasi everybody says, even Liberal Party's former chair, Senate President Frank Drilon said, Sara is the woman to beat. Former Ombudsman Justice Conchita Carpio Morales said, Sara is the woman to beat. So, congressmen, mamili kayo. Sa 2 years kayo, pirma kayo ng impeachment para sa 2 years ni BBM, you are in power, o sa susunod na 6 years, doon kayo sasama. Yan ang pag-iisipan nyo mamayang gabi habang umiinom kayo Narinig nyo ba din to? ng tubig. Narinig Kala mo ko din ba kung ano yung balita na merong sinabi si BP Sara na si Martin Luther King ang balak na Sino ba yung tumakbo? Martin Luther King? Romualdez. Yung favorite ko.
Oy, naku, sa totoo lang ha. Tatakbo raw na presidente. Oh. Baka Ah, sakali. hindi pa nag-give up. Oh. Lumalabas pa ngayon, syempre, ano na siya, payat na siya ngayon. Oh. Yeah. Ganyan talaga nagagawa. Masyadong marami ka ng pera eh. Marami ka ng mansyon, marami ka ng helicopter at jet, namamayayat ka talaga, Malu. Kaya tayo, hindi talaga namamayayat eh. Oo, masarap ang buhay natin, kahit simple lang, no? Okay. Masarap Kaya kumain. ganyan. Ngayon, gusto pa niyang tumakbo. Uli, kaya nagre-recycle siya ngayon Oo. sa social media na ang kaban ng bayan na hindi para sa sarili. Para namang sa magaling ito. Tsaka wala talagang sumagot dun sa, nasan ba yung 1.5 at 1.9 trillion? Correct. Hanggang ngayon. Nasaan ka na ba ngayon? Martin Luther Oo. Romualdez, where are you? At saka ano na nangyari sa flood control? At bakit hindi ka, Martin Romualdez, iniimbestiga ng ombudsman? Oo. Correct. Di ba parang umuulan lahat ng issues dito sa totoo lang, no? Mahirap pala Oo, dito sa paano? show niyo. Umaambon. Bagyo Bagyo din. ng issues eh. Wala ditong sacred cow. Oo. Walang Dito, sa sacred totoo cow lang nga dito, talaga. Sa totoo lang. Walang filter, puro katotohanan lamang at pwede tayong magtanong at konfirmahin ang bawat diskusyon na aming ginagawa. So palagay mo, Prof. Malo, dahil sa survey ng publikos at iba pa, na leading si BP Sara, ay may panic na ba? Amang BBM gang? Oo, may panic na yan kasi nakita mo naman, biro mo ang presidente nagmedyas ng pink at pumunta sa Naga at tinuro yung medyas. Doon na lang, sabi ko, ano ba naman yan? Para doon sa mga kasama doon sa samahan tsinelas, talagang insulto yon. Senyalis ba yan na takot sila na si Ay, Bibi Sara? naghanap na kaagad ng mamanukin at talagang liniligawan across all colors, political Yeah. colors. Saka Yun nam- umaasa ba sila na si Leni Robredo ay sasama sa BBM gang at hindi na niya itatanong ano nangyari sa korupsyon at bakit walang nananagot? Sa pagkakilala ko sa kanya, sa tagal naman ng samahan namin ni Jessie, we were mayors together, we were friends. Oo. Hindi naman ganyan si Leni na akala nila si Leni madaling bilhin naman sa 500 Oo, million 500 na million sa ano, na Colosseum, no? multipurpose building. Ano ba? Oo. Parang kung gagawa kayo ng mga ano diyan, napakababaw ng tingin nyo kay Mayor and former VP Leni Robredo. Kasi ang nakita ko, Malu, sabi ni Egay Erice na Liberal Party, hindi ako magmamarcos. Kahit hindi ako magsara, hindi ako magmamarcos. Sabi ni Rize. Oo. Tapos, ang pagkaalam ko, dahil kilala ko si Senate President Drilon personally, sa kanya ako nagsimula sa Accra, di ba? Oo. He was my managing partner. That's right. I was my examiner in labor law. I was Yeah. recruited by his wife. If I know him, alam kong hindi siya magmamarcos. Oo. Di Ang ba? balita ko, Kombing tsaka Prof. Malu, talaga ang original Dilawan na Aquino, hindi niya yan kakainin ang sinusukan Kami nila. yun, di ba? Diba? Yung Yun. original. Oo. Diba? Kami yun. Ay, ano nangyari dun sa Dilawan ngayon at Pinklawan? Di ba sinasabi nila, yung Dilawan of a certain generation will never support a Marcos. Eh, Pero kami yung ang original. Dilawan post Wala namang dilawan na post Post Cory Aquino. wala. Oo. Naging kakamping ang kulay-kulay nila. Kaso ang kakamping, may confusion kasi si Risa Ontiveros sumama dun sa slate, kaya ang sabi ng bayan, kakamping din sila. Hindi po kayo kakamping, kakampi kayo ni BBM. Naku, sa totoo lang medyo maanghang ang mga pananalita Kakampi dito sa show na ito. kayo ni BBM. Mahihirapan yung susunod na guest sa inyo. Oo. Ayaw na yata ng ibang maupo dito at Oo, ano daw Kasi talagang sa totoo lang yung talaga, parang pana na tumitira Huwag nyo naman mga tao i-confuse kasi maraming kakampik na hindi talaga magmamarcos. Hindi, welcome din naman sila dito. Talaga may ganon? Oo, marami. Akala ko naman ayaw talaga, gusto nila si Marcos. Parang ano? Hindi kasi meron kasing Facebook, kaya yan na-confuse. May Facebook kasi na Lenny Nation. Oo. Na ang gumawa yata yung mga taga-Naga. Oo. Nakalagay doon yung pinupuro nila si Sandro. Oo. Na sa birthday ni Sandro, Oo, happy birthday. yun, the next ito si Sandro, president. kakaibang Marcos ito. Yes. Hindi nga siya kakaibang Marcos, kamukha niya si Charis eh. Kaya kakaiba siya eh, di ba? Ewan ka Dito kasi. ngayon, ang alam ko, may hidwaan sila kasi marami din nag-object na bakit ganyan? Tapos nilagay nyo dyan sa Facebook na pangalan ni Lenny nandyan. Oo. So, mga bata,
mag-isip kayo ng mabuti. Kailangan sa 2028, may reforma. Kung hindi nyo pananagutin si Marcos at ang Oo, kanyang gang, anong reforma ang ibang hinahanap nyo at sinasabi nyo? Kailangan Napaka-importante paruin nun. yan ng mga kakampi ni BBM. Kakampi. Kakampi. Hindi kakampi. Hindi Hindi, kakampi. dito mo rin Oo, kita mo yan, makikita sa totoo po lang. na dito mo rin makikita na talagang ang bayan natin ay naghihirap. Grabe, ang daming kumakapit sa patalim kasi kailangan ng pera. Oh, crime rate is up, ha? Yes, Ang sobra. corner ko, nagsasara na ng 4 o'clock. Malu. Kasi takot sa hold up. Grabe, Pag madilim na daw, ayan ang mga hold upper. Oo, unlike before, Oo. hanggang 11 p.m. nakakalakad Sa ka. Tondo nga daw ang nagbebenta ng droga, 10-year-old. Mga bata, 10, 14. Kasi nga naman, pag hinuli mo, hindi naman makukulong Oo, eh. that's right, So that's a right. very, sobrang talino ng mga hinayupak kayong mga drug dealers. Yung mga adik kayo, ha? Kasi ang leader nyo, nasa New York. Nakaka-nervyos ho dito mag-guest. Pero talaga umaanghang ang batikusan nila. No? Sa totoo lang talaga, talagang pumupukaw ng atensyon ng bawat manunood. At sana yung susunod na guest, medyo wag ho kayong nervyusin. Dahil ako ngayon, para naiihina ako sa mga pinag-uusapan namin dito. Kailangan po, mabibigat na issue, pero magaan ang paraan, di ba? Higit sa lahat, Oo. ito Sa ay- totoo lang. Di ba? Oo. Okay. Kaya, pasalamat tayo kay Prof. Malo at pinagbigyan niya tayo, Cathy. Oo Sa nga. dami ng trabaho niya. Sabi ko nga, maging part na rin siya neto. Oo, pero ninenervyos ako, kaya ngayon lang ho ako a-appear dito. Hahanap po ako ng lakas ng loob uli para humarap sa inyo. Pero maganda ho itong show nila. So paglabas ng next The Publicus Asia Survey, imitahin uli natin dito si Prof. Malo Tiquia para pag-usapan natin ano ibig sabihin ng survey na ito at ano ang dapat gawin ng mga kandidato, kunyari kung nandun sila sa huli o kaya nandun sila sa gitna lang ng survey. So, Malo, any parting words? Well, congratulations sa show nyo. Congratulations sa SMNI. Pagbutihin nyo kasi talagang kung ang objective nyo ay magdala ng pangamba sa puso ng mga naglilingkod, ay talaga kung sa totoo lang, ay kayo'y mapapaihi. No? Ngayon, kung ang inyong kagustuhan ay mabukaw ang atensyon ng mamamayan, mabuksan ang kanilang isip, maklaraduhan ang kanilang mga issues ng pang-araw-araw, dito po sa totoo lang, kayo ang number 1. Yes! Wow, thank ang you. galing. Ang galing-galing. Yes. Well, wag ho kayong matakot. Kayo po ay welcome na i-explain ang inyong side. So, sa totoo lang, ang tanong ng bayan, katotohanan ba ang hinahanap natin o kapangyarihan? At sa huli, ang pinakamahalagang tanong, Sa totoo lang, sino ang tunay na pinaglilingkuran ng politika?